2 araw matapos sampahan ng patong-patong na reklamo sina Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pang sangkot umano sa pambubugbog sa aktor at TV host na si Vong Navarro, nakabantay na ang Department of Justice sakaling subukan nilang lumabas ng bansa. Sa lookout bulletin na inilabas ng DOJ para kina Cornejo, Lee, kapatid niyang si Bernice, Ferdinand Guerrero at martial arts expert na si Zimmer Rans, hindi mapipigilan ang paglabas nila ng bansa pero mamomonitor ang kanilang galaw. Sabi ng NBI, wala pa silang kumpirmasyon na talagang sinubukan ni Cornejo at Lee na kumuha ng flight palabas ng bansa pero gusto pa rin nilang makatiyak. We do not have any definite information but we're just anticipating na kung meron silang plano, at least meron na. Bukod sa kinakaharap na reklamo, sinisilip din ng BIR kung nagbabayad ng tamang buwis si Cedric Lee. Red flag daw kasi para sa kanila ang pagiging magkasosyo nila ni Tyrone Ong na minsan ang kinasuhan ng tax evasion at nadawit sa ilang aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Paglilinaw ng BIR, hindi ito nangangahulugan na tax evader na agad si Cedric Lee. If he's tax compliant, then there's no problem, diba? What we're saying now, it would be remiss of us if we did not at least look, diba, given that it's there. Pwede rin daw silipin ng tax compliance sina Cornejo at Navarro. Sabi naman ng abogado ni Lee at Cornejo na si Attorney Howard Calleja, nirerespeto nila ang investigasyon ng BIR. Pero hiwalay na usapin daw ang reklamong rape na isinampa ni Cornejo laban kay Navarro. Iginit din nilang walang balak tumakas ang kanyang mga kliyente. Kung aalis man sila ng bansa, tiyak ni Calleja na babalik ang mga ito. Paninindigan nilang may panghahalay na naganap noong January 22. If these individuals alleged that they are being alleged of a crime, yung mga detention, injuries, etc. If they really did commit a crime, would they, at the very first instance, run to the police? Sinisika pa namin kunin ang panig na ibang inireklamo. Samantala, dumating kanina sa NBI ang kinatawan ng may-ari ng condo unit na si Soledad Ramos. Binigyan ng kinatawan ng sabina para kay Ramos. Hinihingi rin ng NBI ang CCTV footage nung unang pagbisita ni Navarro kay Denise noong January 17. Pati ang CCTV video 2 oras bago dumating si Navarro noong January 22. Hinihingi rin ang sworn statement ng mga empleyado sa kondo. Hiniling naman ng isa pang sangkot sa pambubugbog na si JP Calma na ipagpaliban ang pagharap niya sa NBI. Tiniyak ng kinatawan niyang magpapakita ito sa susunod na linggo. Ang isa pang sangkot sa pambubugbog na si Zimmer Rans, pinuntahan naman ng NBI sa kanyang bahay sa Barangay Tambo sa Parañaque. Pero pagdating ng mga taga-NBI, walang tao sa bahay. Sabi ng isang kapitbahay, nitong nakaraang linggo pa nila huling nakita na nakaparada roon ang sasakyan ni Rans. Mark Salazar, GMA News.